Naiiyak na lang po ako pagka hindi naman po talaga ganyan yung resulta ko dati. Naikukwento ko po dun sa may driver. Kung makikita mo yung description, matanda na, hindi siya nakakahawa. I-refer namin, then ang result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Huwag mo sumubok ng harang sa akin, ha? Tiende? Pwede, sir. It's our private property. No. Miss, let me tell you this in front of the camera. I want to talk to Dr. Romero. Taon-taon, lumalaki ang bilang ng overseas Filipino workers sa ibang bansa. Ang iba sa kanila may tuturing balik manggagawa. Dahil dito, bilyong dolyares ang naipapasok ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas. Mismong Bangko Sentral ng Pilipinas at National Economic Development Authority o NEDA nang nagsabi, OFW ang pangunahing sektor nagpalutang ng ekonomiya ng ating bansa. Pumapangalawa naman ang sektor ng business processing outsource o ang industriya ng call center. Si Racel, kabilang sa 11 milyong overseas Filipino workers. 2 beses nang labas-masok ng Taiwan sa loob ng 7 taon matapos makompleto ang kanyang kontrata. Si Racel ay nag-iisang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya at single mother sa kanyang 2 anak. Taong 2014, natapos ang kontrata ni Racel sa kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Nagdesisyon muna siyang umuwi sa Pilipinas. Nitong Setyembre, taong kasalukuyan, tinawagan si Racel ng broker na humahawak sa kanyang dating employer sa Taiwan upang bumalik muling magtrabaho sa kumpanyang nauukol sa electronic products. Sa kontrata ni Racel, ang ahensyang may hawak nito sa Pilipinas ay ang World Wiser Agency na sana ay magpaproseso lang ng kanyang mga papeles. Isa sa mga standard operating procedure, sumailalim siya sa medical examination para makaalis ng bansa. At dahil siya'y balik manggagawa, wala na siyang babayarang placement fee sa World Wiser Agency dahil diretso na lang ang kanyang trabaho sa dating broker na may hawak sa isang electronic company sa Taiwan. Ito yung mga balik manggagawa natin, ito yung mga vacationing workers natin. No? For whatever reason, they go back to our country temporarily for a brief vacation and then they also go back doon sa kanilang employers and country of destination. So, patuloy silang nagtatrabaho. So, bakit in-unfit to work ka daw ng ano? Pinagpipilitan po ng doktor na may TB daw po ako. Sumbong ni Racel, binagsak siya sa kanyang medical ng doktor sa klinikang ginamit ng World Wiser, ang St. Peter Paul Medical Clinic sa Ermita, Manila. Ang World Wiser Agency ang ahensyang magpoproseso lamang ng papeles ni Racel. Ang sino man hindi papasa sa medical examination palabas ng bansa, maaari siyang i-unfit to work lalo na kung ito'y sinuri ng mga dalubhasa at specialista at hindi kung sino-sinong doktor lamang. So in this case, we reviewed her films taken outside and taken from lung center. Pareho lang yung findings. Now, yung sinasabi mong fit to work is a medical certificate naman. It's not issued by a radiologist. That is issued by pulmonary doctor. Dito rin sa lung center. Ang salitang unfit to work ay hindi pumasa sa eksaminasyon dahil sa nakitang problema sa kalusugan ng isang aplikante sa kanyang papasukang trabaho. Sa bansang Taiwan, ayon kay Racel, hindi agad isasabak ang isang manggagawa sa trabaho. Meron munang medical examination na gagawin muli. Ang nakapagtataka, isang St. Peter Paul Medical Clinic hindi may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonology o baga.
ang nag-unfit to work sa kanya, taliwas sa pagsusuri ng Lung Center of the Philippines. Karating mo sa Taiwan, the next day, anong ginawa? May agency ka ba? Pinagtatrabaho, may agency sasalo sa iyo, sa employer? Opo, meron po. In-x-ray ka ulit. Medical po ulit lahat na naman. Alright, doon sa medical, in-x-ray ka. Opo. Ano sinabi doon sa Taiwan, sa x-ray? Wala naman pong problema. So, nakita nila, Opo. nagtrabaho ka. Opo. Nakatanggap ng tawag si Racel mula sa broker ng dating kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Pinababalik uli siya para sa panibagong kontrata. Sa medical certificate na inisyu ng St. Peter Paul Medical Clinic, in-unfit to work si Racel ng isang medical doctor na si Dr. Cynthia Romero. Para matiyak daw ang nakitang tama sa baga ni Racel, pinayuhan siya na Dr. Romero na magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Eh ano po yung magagawa ko? Sabi kong gano'n sa kanya. Magpunta ka kaya sa, magpa-second opinion ka sa Lung Center. Ay hindi na, wala na. Sarado na kami sa'yo. Pero nagpunta pa rin po ako ng Lung Center. hindi na, sarado na sa'yo. Oo, sarado na daw po sila sa akin. Sa evaluation ng Lung Center of the Philippines, may konsiderang old o matandang peklat na lang ang nakitang tuldok sa kaliwang taas na bahagi ng baga ni Racel. Ayon kay Dr. Joseph Leonardo Obusan, Department Manager ng Radiology Department ng Lung Center of the Philippines, hindi ito nakakahawa. It will not infect. It will not infect. Kaya nga nabigyan siya ng medical certificate na fit eh. Kasi ang tingin ng doctor at saka ng pulmonologist, it will not infect. Kaya naman sa pulmonary evaluation at medical certification ng pulmonologist sa Lung Center, fit to work si Racel, fit to travel, at fit to study. Ang unang-una, dapat sundin kami, being the final arbiters. We'll find out if they did the examination also within the bounds of protocol. If we find that mukhang hindi nila ginawa yung dapat gawin, then we can impose sanctions on the clinic. Sa mandato ng Department of Health, lahat ng mga klinika nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Health. Ang Department of Health ang ahensyang nagbibigay ng accreditation at ito rin ang may karapatang magpataw ng parusa sa sinumang lalabag sa kanilang polisiya. Ang Lung Center of the Philippines sa ilalim ng Department of Health ang may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonary o baga. Pulmonologist ang nag-interpreta sa mga x-ray result na manggagaling sa Radiology Department na eksperto sa pagsasagawa ng x-ray maging sa pagbasa ng resulta nito. Ang x-ray result na manggagaling sa Radiology Department na magiging basihan kung may tama ang baga, sa maikling salita, kung papasa o babagsak ang isang OFW tulad ni Racel. Si Racel nakatira sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. 4 na oras ang biyahe papuntang Metro Manila. 15 ng Setyembre, lumuwas siya sa Maynila para lang sumailalim sa medical examination sa St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita. At sa 7 ng Setyembre, bumaba ulit si Racel. Bumalik sa St. Peter and Paul Clinic para malaman ang kanyang x-ray result. Dito, lumalabas bagsak siya at unfit to work ang resulta. 23 ng Setyembre, muling bumaba si Racel mula Cabanatuan para magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines base na rin sa rekomendasyon ng St. Peter and Paul Medical Clinic. 28 ng Setyembre, binalikan niya ang resulta ng eksaminasyon sa Lung Center. Sa pulmonary evaluation ni Dr. Newell Nakpil ng Lung Center of the Philippines, fit to work, fit to travel, at fit to study si Racel.
Sa maikling salita, pasado siya sa eksaminasyon. Matapos makuha ang positibong resulta sa Lung Center of the Philippines, agad binalikan ni Racel ang St. Peter Paul Medical Clinic para ipakita na siya ay pasado. Subalit nang ipresenta ni Racel ang resulta ng kanyang pulmonary evaluation sa Lung Center of the Philippines, binaliwala ito. Sarado na raw sila kahit ano pang ipakitang dokumento ni Racel mula sa dalubhasa o eksperto man sa baga tulad ng Lung Center of the Philippines. Sa kabila ng matinding pagod, desperasyon at awa sa sarili, nagawa pa ni Racel na bumalik muli sa Lung Center of the Philippines. Ito ay para linawin at sabihin sa mga dalubhasang doktor ng Lung Center of the Philippines na ayaw kilalanin ng hamak na St. Peter Paul Medical Clinic na pangmanggagawa lamang. Ang resulta ng mga dalubhas at eksperto sa Lung Center of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang medical certificate Kung tulad ni Ms. Rojas, in-endorse namin siya formally, tapos ang labas is fit to work siya by Lung Center. Yung resulta na yun, i-endorse namin sa clinic at sasabihin sa clinic na i-clear nyo, issuean nyo ng clearance ito para makapagtrabaho. Subalit, may isang maituturing Good Samaritan na taxi driver na awa kay Racel matapos siyang maglabas ng sama ng loob sa mamang driver. Ang taxi driver, isa sa mga tagapakinig ng Bitag Live sa radyo. Itinuro si Racel na pumunta sa Bitag Action Center at dito idulog ang kanyang reklamo para sa agarang aksyon. Nakipagkwentuhan ka sa driver dahil sa sama ng loob mo? Kasi po, pabalik-balik po kasi ako ng Lung Center. O ba't ba nandiyan ka? Mayroon ka bang sakit? Meron ka bang TB? Wala po nagpa-second opinion po ako. Kumbaga ikukwento ko lang po yung story ko. Taga Nueva Ecija po ako. Ang layo naman na pinupunta mo. Bakit ganun? Hindi naman yata tama yun. Hawak mo naman lahat ng mga negative. Pati Opo. taxi driver, naintindihan. Opo. Mabuti may isang nagmalasakit ng taxi driver. At saka sabi rin po sa akin dun sa may Lung Center nung bumalik ako na talagang may problema na yung St. Peter na yan. Dapat yan, ipasara na eh. Kinabukasan, agad kumilos ang Bitag Investigative Team upang isagawa ang investigasyon para makahingi ng kopya ng kanyang x-ray si Racel sa St. Peter Paul Medical Clinic na gagamitin sa investigasyon ng DOH. Sinamahan ng DOH Legal Team ang Bitag Investigative Team sa St. Peter Paul Clinic sa Ermita, Maynila na siyang gumawa ng medical examination para sa World Wiser Agency. Wala po kasi na-inform sa amin sir kung may darating na video. Sir, saglit lang po muna sa inyo. Sa DOH. Oo ma'am, saglit lang po ma'am. Matapos tawagan ng gwardya ang pamunuan ng St. Peter Paul Medical Clinic upang ipaalam ang pakay ng DOH Medical Team at Bitag, nagpababa na lang sila ng kanilang staff. Binaliwala ang pagbisita ng DOH Legal Team na siyang nagbibigay ng akreditasyon para sa mga pangkaraniwang klinika. Isa't kalahating oras naghintay sa labas ng St. Peter Paul Medical Clinic ang DOH Legal Team at Bitag Investigative Team. Ayon sa staff ng clinic na humarap sa Bitag at DOH Legal Team, wala raw ang kanilang mga boss. Taliwas sa unang itong sinabing nasa meeting ang kanilang mga doktor. Wala kami makausap na doctor or... Wala.
Sa kaso ni Russell, hinihinging placement fee ng World Wiser Agency ang nakitang dahilan ng bitag kung bakit siya ibinagsak nang inirefer nitong klinika ang St. Peter Paul Medical Clinic. Pareho lang ba yung processing fee sa bago at saka datihan? O mas mura na yung datihan o mas mahal yung bago? Wala po kasi kami placement fee. Wala kayong placement fee. So dahil ikaw walang placement fee, request ka roon, dinaan ka lang nila sa dito. Opo, dito po. Alright. Dati po nagbayad. Magkano Pero binayad? po, Magkano binayad mo sa placement fee nung unay na-discover ka at napadala ka sa Taiwan? 95 po. 95,000. Yan, sa pangalawang agency na pinasukan mo, ni-request ka uli, ibang agency na, nagbayad ka ulit ng placement fee, magkano? Nasa 110 eh. 110,000. Sa pangalatong agency, Ganun lang din po, 95. 95. Dito sa agency na to, Ngayon po kasi, Request ka? wala talaga. oh, now I see. Ito hong mga balik manggagawa natin, no placement fee policy tayo. And of course, yun nga sa medical clinic, baka masyadong excessive yung fees, di ba? Ang parameter natin, so long as the clinic, no, to conduct the physical examination on the OFW is accredited by the DOH. Ayon sa POEA, hindi pwedeng diktahan ng isang ahensya ang kanilang mga aplikante na pumunta lang sa mga klinikang may kaugnayan sa kanila. Bagay na palaisipan sa bitag sa pagitan ng World Wiser Agency at St. Peter Paul Medical Clinic. Sa kaso ni Russell, ang Lung Center of the Philippines na ang nagsabing fit to work si Russell at walang nakakahawang sakit. Naninindigan pa rin ang hamak na klinikang St. Peter and Paul na unfit to work si Russell. Pag meron talagang criminal intent na palabasin ang bagay na hindi naman totoo sa dokumento na nakakapinsala sa ibang tao. Probably, pag nilagay niyo yan sa isang document na sinumiti sa governmental institution, that may even count as perjury. I don't know what his reasons are. No? Maybe he will just stick to his opinion. Nasabi na niya eh. Pag binago pa niya yan, mas lalo lang siya malilintigan. If he suddenly changes his diagnosis, he's going to be said as incompetent. Kung sasabihin naman niya na hindi, maka-question naman yung integrity niya. So, namimili siya, competence or integrity. Inilapit ng bitag ang kaso ni Russell sa Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Ayon kay Attorney Nicolas Lotero III, walang kapangyarihan ng DOH na ipatawag ang doktor na nag-unfit to work kay Russell. May sinusunod daw silang proseso at kinakailangan munang imbestigahan ng Peer Review Committee on Radiology ng DOH ang kanilang X-ray interpretation. We can always call that. Kung napaka-unreasonable naman yung kanilang reason for not declaring her as fit to work, we can impose sanctions on the clinic. The result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Ibig sabihin, kung anong resulta na pinalabas ng aming mga peer review committees, dapat sundin ng mga clinic siya. Kasi yung mga peer review committee namin, yun na yung yun na yung aming specialista, yung aming experts. Sila yung authority on the issue. We can impose sanctions on the clinic, not on the doctor kasi wala kaming jurisdiction doon. ERC ang meron. Hindi lang pala nag-iisa si Russell na biktima ng St. Peter and Paul Medical Clinic, marami pang iba. Nag-trending at naging viral ang reklamo ng iba pang manggagawang ibinagsak ng sinasabing klinikang pangmanggagawa matapos maipalabas ang episode na Unfit to Work sa bitag. Pinagpipilitan ng mga doktor na hindi naman dalubhasa sa sakit ng pulmon at baga at sinasabing bagsak ang mga aplikanteng gustong maging OFW. Si Jerry, biktima rin ng St. Peter and Paul Medical Clinic. 3 beses nang pabalik-balik ng Taiwan bilang isang factory worker. Isang balik manggagawa na si Jerry. Ayon kay Jerry, in-unfit to work siya ng isang doktor ng St. Peter and Paul dahilan para mataengga siya ng 9 na buwan sa Pilipinas. Panood ko po yung video ni Russell sa Unfit to Work. Halos parehas lang po kami ng sitwasyon ni Russell.
Nakapanghina rin po ng loob, gawa ng maasa ka na makakabalik ka ng Taiwan ulit, makapaghanap buhay. Hindi na ako natuloy, gawa ng naantik talaga ako. Tulad ni Rachel, may tama rin daw siya sa kanyang kanang baga o minimal pulmonary fibrosis. Isang nagngangalang doktora, Maria Katrina M. Obsum, ang nag-issue ng unfit to work medical result kay Jerry. Parang tingin ko sa kanila parang nanghuhula ng result. Kasi minsan okay, minsan hindi. Pagdating sa specialist, okay naman. Kumbaga meron silang desisyon na yun na lang talaga pagdidiinan nila na hindi na mababali. Kasi sabi ko sa akin ng doktor, kahit na anong gawin mo, hindi na mababago to, sabi ng gano'n. Sabi ng doktor, maigpit ang St. Peter. Ayon kay Jerry, pinayuhan daw siya ni Dr. Maria Katrina Obsum na magpa-second opinion sa ibang klinika. Sa evaluation ni Dr. Jose Sarenas III, fellow ng Philippine College of Chest Physician, walang anumang sakit sa baga si Jerry. Wala siyang history ng lung illness at anumang nakakahawang sakit. Taliwas sa X-ray chest interpretation ni Dr. Maria Katrina M. Obsum ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Nagpanghinaan ako ng loob. Parang nawalan na rin akong gana mag-apply minsan, pero kahit tinatamad ako, luwas pa rin ako ng Maynila, galing Cavite. Yun po, subok-subok pa rin, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Dahil alam ko sa sarili ko na maayos naman ang pakiramdam ko, wala akong sakit. Alam ko, balang araw, makakabalik ako sa trabaho sa Taiwan. Tinungo ng Bitag Investigative Team ang inarereklamong St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita, Maynila. Malayo pa lang, mahabang pila na agad ang aming nakita. Pila ng mga aplikanteng gustong mangibang bansa at ang ilan sa kanila mga balik manggagawa na. Isang oras naghintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Sa gate pa lang, hindi matiyak kung may marching order na ang pamunuan ng klinika. Ayaw nilang papasukin ang bitag team para kunin ang kanilang panig sa reklamo ni Rachel at ng iba pang mga nabiktima. Tulad ng mga una nilang sagot, itatawag pa daw nila sa management ang sadya ng bitag. Habang naghihintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic, inosyoso namin ang mga aplikanteng naghihintay sa labas. Nag-apply ka rin? Bali po sir, galing na Taiwan. Pag may medical po ulit. Balik manggagawa ka na? Sir, bali po na po kasi Taiwan kasi nga bumagsak yung medical ko. Ba't ka bumagsak? Kasi nga daw po yung lungs ko may tama. Kumbaga yung may TB daw, makita ko. Pabalik-balik ka. Anong resulta ng iyong medical? Wala pa naman. Sabi na sa akin yung agency ko noon, fit to work na ako. Fit to work si agency mo doon, dito? Doon, sir. Saan ka nagpa-x-ray? Dito rin. Bakit dito ka? Ba't hindi ka pumunta ng lung center? Nakiusap po sa agency, sabi ko kung pwede. Sinong agency mo? Sana po, IXL po. Saan pupunta ang pinsan mo? Sa Saudi po. Bakit kayo pinababalik? Para sa x-ray po. Para makita daw po kung totoong may TB. Baka ito kasapakat to eh. Nasaan yung x-ray? Nasa kanila po. Asan yung sinasabing ko kausap ko kanina? Hindi pa lumalabas. Yung security niya ka-short pants. Ito'y pampubliko, hindi pribado. Ang isang bagay na maraming taong pumapasok, ibig sabihin pampubliko. Walang pwedeng humarang. Pumunta ka sa impormasyon, sabihin mo, hinahanap yung Doktora Romero. Huwag niyong gagawin yung ginawa niyo doon sa dati kong staff na pumunta kami rito, pinagtaboy. Maya-maya pa, dalawang babae pa ang nagpumilit pumasok sa loob ng klinika. Kasi Papasukin ko yung kasi yung sinabi kasi sa amin x-ray, bakit dugo lang ang kinuha, hindi siya in x-ray? papasukin mo. Oo, ako kasi sinamahan ko to eh. Ikaw, pasok. Sige, pasok. Ay kasama Kasama yan eh. hindi siya marunong magtagalog. O sige, sama yan. Hindi marunong magtagalog.
Gusto mo nang kasama? O sige, sandali. Pupuntahan niyo muna, sir. Information, miss. Magandang tanghali. Andito ako si Ben Tulfot at gusto ko mag-interview at makausap si Dr. Romero. Habang kausap ng bitagang guard, agad lumapit ang isang babae. Siya daw ang Assistant Medical Director ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Siya, si Dr. Sanchez. You were the subject of our investigation. You were reported to us as a fourth estate in the media. We processed the complaint. We brought Rosel Rojas to DOH. DOH legal team came with us and you did not allow entry. That was shown on video. You are bound to follow the standards and the protocols and the procedures of the law-making body under DOH. You are under DOH. Ayon kay Dr. Sanchez, binigyan daw nila ng fit to work si Rosel. Ito ay matapos silang iobliga ng Department of Health na baguhin ang unang inisyong medical certificate ng St. Peter and Paul Medical Clinic na unfit to work si Rosel. Of course, I'm very familiar and I've watched your video. Sir, your applicant is an applicant planning to go to Taiwan. We are a clinic accredited by the Taiwan. DOH. Ngayon, we already got our orders from the Department of Health to issue a fit to work certificate for the applicant, and this we already have complied with. So you issued a fit to work. Yes. Okay, that's what I want to hear. That's all, sir. Okay. Really appreciate that you've already said you have issued fit to work. Okay, we stop. All right, if you issued fit to work, that's our business because we never heard anything from you guys. Had you informed us, had you send us something, hey, because now we issued fit to work, we would not be here. We don't have any bad intentions to harm people. Okay. Kung pwede nga pong hindi mag-unfit, hindi kami mag-unfit. We want this problem to be finished. All right. And in the tape, it was obvious that Ms. Rojas wanted a fit to work certificate. I was ordered by the Department of Health to issue a fit to work certificate, and we did. All right. That's it. All right. Tapusin na po natin. I don't really understand why is Dr. Romero rudely told the complainant, no, it's final. You can seek your second opinion, it's final. It's on tape. That di na nga pong inaano Yun ko lang sa ko inyo, lang sir. gusto kong sabihin Do sa not iyo. worry, sir. I will correct that. All right. Actually, even when your video came out, I already started correcting All right, that. sige ma'am. There are two issues dito. Ano? I'm not going to stand along the way. Pick your choice. The issue of competence, the issue of integrity. Whatever you did is your action. It's on the basis of either rectifying the mistake and you did what you had to do, not because you were pressured by the DOH. Because we are under Because you're under the DOH. Unless you're saying you did it under duress. It's not really exactly. You're going to stand by from what the finding and exactly what Dr. Romero No, sir, said. I'm just telling you the fact. Okay, so But are you are not in agreement with Dr. Romero's finding na unfit to work out, whatever you do, final na yan. Hindi, sir. So you don't want that kind Continue of. to work ko na po. Para po, yung... And you did that. Matapos na po And you natin. did that. It's because morally, ethically, legally. It was, sir, it was ordered by the Department of Health. Ang final decision po, manggagaling sa Department of Health. Okay. Nothing illegal is being done here, sir. We're just following guidance. Do you have Sabi niyo nga po, ethics? of course naman, sir. Is there a question of ethics dito? No, of course not, sir. It's a question of guidelines. morally, you know exactly what is right. Of course. Legal, you know exactly Of what's course. right. You agree. We So know what you our are in position agreement. is. Okay. Yes. Sa bandang huli, nakiusap na lang si Dr. Sanchez sa bitag na anumang reklamo ng mga OFW na isinailalim sa kanilang medical examination, direktamenteng ilapit na lang sa kanilang klinika. Ang ano ko lang, sir, patulong na lang po. If may magreklamo, kung may magtanong din sa inyo, let me be the one to explain. Can I Kayo. use you as a resource person? Pwede din po, sir. All right, Anytime that's a po. promise. Now from now on, any question I'll come to you. Pwede po, sir. Sige On po. the aspect Basta yung of OFW mention. Yes, I yes, can, yes. if Ma'am. the more I can help you, I will. Mama, let me say, I like to thank you for finishing this. Just help us spread the awareness, I sir. will. From Thank now you on, po. I will do that. And you can just get a fair shake of everything. It's done and over with.